Good morning, good afternoon, good evening. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Welcome and welcome back to our channel. Mga kababayan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa dako ng mundo. Quezon City o abroad, sa Saudi, Dubai o Hong Kong. Welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel na hindi natatakot sabihin ang katotohanan kahit mainit pa ang usapan. Ako si Lanat ngayon, breaking news, si John Vic ang totoong toot! Umiyak ba talaga siya sa banat ni Baste Duterte at bakit biglang tinanggap ni Ramil Madriaga ang hamon ng suntukan? Huwag kayong aalis kasi itong ilang mga minuto na ito ay para sa inyo, sa kabataan na gustong maging informed voters at sa mga OFWs na nagbabayad ng taxes pero feeling ignored sa politika. Intellectual tayo fact-based, witty at critical. Walang chismis lang, puro analysis na may kalaliman. Ready na ba kayo? Hit that like button na para ma-boost natin ito at comment down below, Baste or John Vic. Tara, simulan na natin. Una, let's set the record straight mga friends. April 2026, mainit na ang politika. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, anak ni PRRD, matapang na leader, naglabas ng matinding statement. Sabi niya, kailangan daw ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bayan. Pero don't take it literally. Siyempre, hindi naman talaga makukuha yun. No? Anyway, bold, oo, pero tapat yan ang estilo ni Baste Duterte. Walang paligoy-ligoy. Tapos hamon pa, suntukan daw kay Ramil Madriaga, kay MMDA Nicolas Torre III at kay Marcos mismo. Anytime, anywhere, sabi ni Baste. Now, si Ramil Madriaga, self-confessed bagman ni VP Sara Duterte, kasalukuyang detained sa Camp Bagong Diwa. Ano ang sagot niya? It's an honor to exchange blows with you. Tinanggap niya, pero may kondisyon, exoneration muna sa kaso niya. 58 years old na raw siya, deprived of liberty, tapos sinabi pa na bading daw si Baste. Quote from PRRD affidavit. Okay, enter Interior Secretary John Vic Remulla. Sa interview, tinawag niya si Baste na supot naman, tutut naman yan Dismiss as just talk. Pero teka, sino ba talaga ang umiyak? Kasi ang banat ni Baste parang tumagos hanggang buto. John Vic, instead of addressing the real issues, accountability, alleged plots, resorts to name-calling, intellectual question, is that leadership o takot na takot lang? Takot na takot lang. Okay. Tut! Sabi niya, tut! Ayan, bro, si Baste handang magsuntukan para sa bayan. Ikaw nasa opisina lang, nagtatago sa press con. No, opo. Okay, ngayon, critical tayo Si John Vic Remulla, DILG chief yan Powerful position, pero ano ang ginawa niya? Tinawag si Baste na tut! Pero walang follow-up action, no arrest, no investigation sa threats, kasi just talk lang daw. Umiyak ba siya sa banat? Metaphorically, oo kasi imbes na harapin ng matapang, ginawa niyang personal attack. Okay, fact check muna tayo. Public records show Remulla's statements are defensive, while Baste is out there challenging directly. John Vic is hiding behind dismiss para sa kabataan. This is classic projection. Yung taong mahina, siya pa ang nagpatawag ng mahina. OFWs, imagine niyo ito. Kapag may problema sa abroad, gusto niyo ba ng leader na toot o yung tulad ni Baste na handang lumaban? Okay, witty take natin. John Vic, kung toot si Baste, bakit ikaw ang parang umiiyak sa bawat banat? Parang high school na chismis lang. Okay si Madriaga naman, tinanggap daw ang hamon. Pero basahin ninyo if exonerated lang. Helpless daw siya, 58 years old, self-confessed bagman. Criticize natin, this is not bravery. Ito ay PR stunt. Nagpapanggap na matapang pero sa likod ng rehas, fact-based siya mismo ang nag-name ng hitman sa alleged plot versus Marcos. Pero bakit siya ang nagsasalita laban sa Duterte family? Okay, rule of law ba ito o political weaponization? Madriaga is unreliable witness, detained by agenda. Baste calls him out directly. Who's the real coward? The one in jail making conditional acceptance
o the mayor facing everything head-on? Zoom out tayo ha. Ito ay sintomas ng mas malalim na rift. Duterte versus Marcos, from alliance to accusations of plots, bagmen of at threats. Fact-based history, PRRD's legacy of strong leadership versus current admin style. Para sa mga kabataan, learn from this. Politika ay hindi showbiz. Accountability matters. Madriaga ha, tinanggap ang hamon. Parang sinabi, sige, pero tanggalin muna ang handcuffs ha? Handcuffs. John Vic, tut ang banat, pero siyang nagtatago. Nagtatago ba? Anyway, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. 21,000 subscribers na po tayo. Malapit na. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At habang pinagdedebatihan natin ito, huwag kalimutan ang sarili nyo ha. Best finds ko sa via YouTube Shopping, yung 20,000 ha, mAh portable power bank sa Shopee, hindi mauubos ang battery nyo habang nanonood ng ganitong long form analysis. True wireless earbuds sa Lazada. Crystal clear audio para sa OFWs na nagmo-monitor ng news kahit nasa site. Smart fitness watch sa Lazada. Track nyo ang health nyo kasi strong body, strong mind para sa bayan. Multivitamin supplements sa Shopee. Energy boost para sa kabataan na busy sa studies at politika. Protein powder sa Lazada. Build the strength tulad ni Baste na handang lumaban. Bluetooth portable speaker sa Shopee para sa family o barkada, discussions tungkol sa katotohanan. Mga kaibigan, check them ha sa shopping tab. Affiliate, supported, legit, best finds mga kaibigan. Siyempre, ang suporta nyo is equals to tulong sa channel sa hashtag #WalkWithLan at sa inyo na rin. Tulong na rin ito sa inyo. Siyempre, makakatanggap din po tayo ng konting komisyon pag bumili po kayo, kaya tulungan niyo po ang ating channel para maipagpatuloy po natin ang laban na ito. O wrap up na po tayo mga kaibigan ha. Si Mayor Baste Duterte ng Davao City ang tunay na matapang. Si John Vic, totoong tut na umiyak sa banat. Si Madriaga, conditional lang ang tapang. Katotohanan ang mananaig. Kabataan, OFWs, maging critical thinkers. Kayo, ha? Like, subscribe, share, at join the membership na rin, mga kaibigan. See you sa next laban. Salamat Pilipinas at mabuhay ang Pilipinas.